Example ano na yung last of the eyes, pornography. Pangwa pagid sang kwarta nga hindi imo bla rablang wala mo pa siya rablang wala mo pa maakto nga gingkwa gid. Pero una lang pagtulok mo sa sinang kwarta kapin pagid gabi nandol ga ano bla ang imo mata bla do ga siga. Edo ga kinang-kinang. Do paros kay Aladdin sang nakita ya si Princess Jasmine. Na amo na siya pagkita ya bla sa kwarta do ga mamo ning mata ray no. Na amo na siya. No na diri ta proceed sa no na to no pornography. Aram pagtantaw-tanaw mo da sa mga website, sa mga social media, nga pagkatanaw mo bla imbes nga ma-scroll ka na gabalik pa bla. Pak. Oops, ano to? Last of the eyes na siya. May naglabay da si mo, tubang. Ga prayer ka tuod. O kung ka fellowship ka mo da, pero pag na may naglabay da si inyo dang mata mo gasulod, gasunod to sa ina nga babae, nga nakalipot short. Araban do hindi ka hindi ka mapasakali kung hindi ka magbalikid. Kay gali to pagbalikid mo gali no to yan ni Satanas. Ang siod kay dapat kita malikawan. Sina ano pwede ko no? Coveting of money. Aram pagkita mo sa nakwarta nga silaw ka, hasta naging kuha mo na. Last of the eyes na siya. Kag pagkita mo blag kakaibog ka sa property sa iban, kakaibog ka sa ila mga asawa sang iban, pagkakita mo sila do hindi ka na maghalin mo panulok sa ila. Sa mga pagtulok mo pagida sa iban, pagtulok mo pagida sa cellphone mo, nga hindi na maghalin sa picture mo kung sa video nga ginatanaw mo. Last of the eyes na siya, mga pornography. No pagid silaw sa kwarta, minatabo na di sa Bible. Dili ta mabasahan sa Acts chapter 5 verse 3 to 5. Ini sila mag-asawa. After Sunday sa Pentecost, nga grabing pagbubo sang blang espiritu sang gahong pagi sa mga apostles, nga natupad na fulfill ang kasulatan ni Prophet Joel. Ano ang balsang Lord sa kay Prophet Joel sa chapter 2 kag repeat man ni sa Acts chapter 2 man. Anong balsa Ginoo? In the last days I will pour out my spirit. Your sons and daughters shall prophesy. Your young men shall see visions and your old men shall dream dreams. Ano kano? Sa ulihi nga panyimpo ibubo ko akong espiritu. Kag ang mga pamatanon magatagna sa ako ng mga pulong kag ang mga may edad ko naman no magadamgo. Gadamgo sila lagi pala tulog sila pero isa gani sa prophecy gadamgo. Kung anong damgo gakatuman, gakaprophesy gakatudtuod. Kag amuning fulfillment di sa Book of Acts sa Day of Pentecost gimbubo sang Ginoo after sa resurrection ni Lord Jesus Christ. Kag indigto na sila nga si Lord Jesus nagkayab na palangit. Nag-ascended na siya pa heaven. Ano na dang promise ni Lord? Nya hindi kamo dianay maghalin sa Jerusalem. Mintras wala nyo pa mabatunan ang ginhatag sang amay, which is the promise of the Holy Spirit. Kag tungod grabe na din pagbubo sang plan nga espiritu, nag-ugyo nanay na din ang mga disciples, kag ang mga sumulunod ni Kristo Jesus sa panguna nila ni Peter kag sang iban pa nga mga believers, kag mga disipulo. Kumbaga nag-ugyo nanay na din sila nga kung sa din ang ilang ang ilang mga manggad ipang baligya, balay duta, tanan yung manggad na ipamaligya kay para gamiton sa bluaton sa ministry sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo kag sa pagatitpan sa mga pigado kag mga imol kag mga balo. Amo na sa una grabe sila ka devoted sa kay Lord. Kumbaga ano nga manggad nila gina-consider na nila nga ipagamit sang Ginoo. Wala na sila dinalok. Kag nag-abot na di nga pamaligya ng manggad pero may ari na di mag-asawa. Nga nag-ugyon sila tuod nga ibaligya ang manggad pero wala to nila ginhatag gid ang kwarta. Gintago nila. Nasilaw sila sa kwarta. Una-una, sang wala pang kwarta, nagpasugot sila, ibiligya na mo na, kaya tagdara para may gamiton kita tanan. Pero sa ngara ng kwarta, totoo, di na di, pero may kasugtanan na di sila ya. Ngantanan nila nga manggad pamligya para may gamiton sa ministry. Biskan ila tuod ang property, pero may kasugtanan na di sila. Ya, mambalang iban, ila na ito manggad. Tingagin ano pa sila, cars pa sila kag naglamatay. To di lamang God sa una pero it's because may agreement sila, may covenant na di sila sa Ginoo kag sa ila mga upod nga kung ano man mabligya sa manggad ta iya na ni sang ministry kag dapat ipagamit sa mga tao hindi sa aton kaugalingon. Ano natabo? Acts chapter 5 verse 3 to 5. Dayon nagpamangkot si Pedro, Ananias, nga nagpadaog ka kay Satanas. Nagabutig ka sa Espiritu Santo tungod nga ang iban nga kwarta sang bilis ang imo duta gintago mo. Verse 4, hindi ba lang nga sa wala mo pa mabligya ang imo duta ikaw ang tagiya sina?
dagsang nabaligya mo na hindi bala ara sa imo pagbuot kun anhon mo ang kwarta nga bala naguna-huna pagid ikaw sa paghimo sini. Wala lang ikaw magbutig sa taho kundi labi na gid sa Dios. Pagkabati sadto ni Ananias natumba siya kag napatay. Amuto kami kasunduan lang ibaligya ilang mapaperte kay parang kwarta ko no gamiton sa bluaton sang Ginoo pero nagpasilaw na ding mag-asawa nga si Ananias kag si Safira. Bali Pedro nga wala nga di ba imo to na pero subong ibligya imo mangyapon yang abla nagpadaog ka kay Satanas. Nya wala ka nagbutig sa tao kundi nagbutig ka sa espiritu sang Dios. Nagpagambal to ni Pedro na tumba si Ananias kag napatay. Mga pila lang mga inuras or minuto, nagbalik naman ang asawa ni si Safira. Ambal ni Peter, nya Safira kabalo sa Safira mug ni ayan ang kwarta sang inyo binaligya sa inyo property. Nya wa mo na sa sir. Amo na siya Peter. Nga nagpadaog ka mo kay Satanas mag-asawa ka mo. Kumbaga, hindi ka may nagbutig sa tao. Yato, manugbalik pa lang ang naglubong sa mo asawa. Subong ikaw naman nila ilubong. Espiritu na dahil nagpatay sa mag-asawa, hindi si Peter nga ginmardera, hindi Ang espiritu sang Diyos ang nagpatay sa mag-asawa, it's because nagpadala sila kay Satanas. Pagambal ni Peter, ariyo, nagbalik ng mga naglubong sa mo asawa, kag subong ikaw naman nila ilubong. Kag natumba si Safira. Grabe ang kahadlok sa mga believers nga maghimo sang sala, it's because sa day of Pentecost, gabi na daya ang pagbubo sang balahing espiritu. Nabis kan magbutig ka lang, magpaano ka, first sa mag-asawa, kakatulumba, kakalamatay. Kaya mo na dapat, hindi ta na pagtugutan nga matabo man na sa aton. Pag-ara na ta sa Ginoo, hindi na ta magpadaog pa kay Satan. Kaya ang kwarta na kung kisa nga pagsulay na, amo na kisa idabok to sang sa imo sa imperno. Si Safira kag si Ananias, nahulog sa kwarta. Kumbaga si Ananias kag si Safira, nahulog sa pera. Kumbaga tungod sa last of the eyes nila. Kumbaga nagpadala sila kay Satanas. Ang ilang nga manggad to nag-ibog sila sa benta. No? Mo man natabo sa sa Genesis, di ba? Wala man na di magipakaon dayon ni Satanas kay Adan kag kay Eva ang prutas. Prutas na diyan nakabutang hindi man sanas. The fruits to know good from evil, kumbaga rablang fruit of knowledge and wisdom. Amo na di nga prutas ang nakabutang sa Genesis. Kaysa makita ni sang babae, no nabo katanang-tanang sa sinanga prutas nami siya mata. Pag nami siya mata daan, ari basa unta Genesis chapter 3 verse 6. Sa makita sang babae nga ang kahoy manami tulukon, kag ang iya mga bunga manamit kaunon, kag tungod nga naghandom siya nga mangin maalam, nagkuha siya sang bunga kag nagkaon. Ginhatagan man niya ang iyaban na kag nagkaon man siya. Kumbaga nagpasilaw sa itsura sang prutas. Sa makita sang babae nga ang kahoy ang mga bunga manami tulukon. Kumbaga manamit kaunon ang bunga. Pagkita to guro ni Eve galaway-laway siya. Kay gali amo man toy ang butang nga ginadumilian sang Ginoo nga kaunon. Tapos magina kay David sa pagkadamo-damo sang asawa ni David, wala to siya nagtandog sa asawa ya, digto pa siya nagtandog kay Bathsheba. Amo man ang natabo diyo, kung bisaron ta sa Garden of Eden, hindi na kamo di dapat supposed to be masulay sa pagkaon, it's because sang pagtugas ang Ginoo kompleto na tanan, pili ka lang da sang imo nga kaunon. Pero digto pa sila natiplang sa Satanas pagi sa isa ka prutas. Nagahatag sang ihibalo sang maayo kag kaalam, maayo sa malain. The fruit of good and evil. To discern good from evil. Tapos amo na da, nasangin pabantayan man sang Ginoo ang ikaduwa nga prutas, kadua na di ka prutas ang nakamention. No? The fruit of knowledge to discern good from evil, or the fruit of wisdom, ay isa duwa pag di, the fruit of life. Amo pag sang mabalaan sang nagambal na di ang Ginoo, nya ginkaon nato nila, nangin kaangay ni sila naton nga kabalo sang maayo sa malain. Kagin pagwardyahan sang Dios ang isap gidto ka prutas nga nagahatag sa kabuhi sang wala sing katapusan. Nya ano na lang kumakaon pag ina nila. Pakasala na lang sila mapakasala tapos hindi pa sila mapatay. Kag ina man nga no gin pagwardyahan sa anghel nga tiyog-tiyog ang tuwag na ang espada, tagin tabog sila ni Adan sa Garden of Eden.
Pero gin provide gyapon sang Ginoo ang ilang mga clothes, ang ilang mga bayo. Gintay-an na da sila sang Ginoo nga halin sa mga dahon-dahon kag gin pa suksok sila para hindi sila mangin ublas. Kag amo man to sang ginkakas na sang Ginoo kaya dan kag kaiba sa aton ang ang everlasting life sa pagi sa sinang prutas gin-redeem naman luat ni Jesus. Ginbalik sang Ginoo ang kabuhi nga wala sing katapusan pagi kay Kristo Jesus, no? Sa pagkadamo-damo sang prutas sa Garden of Eden, tigto pa sila nagpatip lang sa isa ka prutas nga gahatag sang ihibalo sa maayo sa malain. Amo man to gina kay David, no, sa ginambal ko luwat sa pagkadamo-damo sang asawa ya digto pa siya natiplang kay Bathsheba. Last of the eyes, sample may asawa ka na. Pero paglabay ito yung mata mo, kabalik-balik pa to ya, gasunod pa to ya. Nga doon hindi ka pa bastante na si mong asawa. Kung hindi ka dapat pala asawa mo, hindi ka pa magunta, tulok-tulok. Sorry. Dapat likawan ta na mga utod. Kung baga hindi ka kung naglapag ng paon si mong asawa, no, dahil nga balikid-balikid mo ga. Ari nang gid ko di.